Isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating daily devotion. Grab food for your soul. Our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay na makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ating batayang talata ay masusumpungan sa Juan chapter 1 verse 29. At ganito ang sinasabi, Naniyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dito sa verse 29, tignan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang unang challenge dito ay tignan niyo. Maaari natin makita, madama, marinig, malasahan, maramdaman si Kristo sa ating buhay. We can experience Christ with our senses because He is a living God who is with us. Ang kordero ang ginagamit ng mga punong pari bilang sakripisyo sa templo, sa umaga at sa gabi, upang pawiin ang kasalanan ng mga tao.
Iyon ay paulit-ulit nilang ginagawa. Ngunit idineklara ni Juan Bautista na si Kristo ang kordero, hindi ng mga pari kundi ng Diyos. At bilang kordero ng Diyos, inalis niya hindi lamang ang kasalanan ng mga Hudyo, kundi ng buong sanlibutan. Ang pagsasakripisyo ni Kristo bilang kordero ay minsan lamang, at iyon ay sapat na para tubusin ang kasalanan ng buong sanlibutan. Once and for all, wika sa Hebreo 7:27. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus, at ito'y magpakailanman, nang ihandog niya ang kanyang sarili. At sa Hebreo 9:28a, gayon din naman, si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Kung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tinubos na niya tayo sa ating kasalanan. Inalis na niya tayo sa sumpa. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay pinagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sinasabi ni Juan Bautista ay hindi hearsay, sapagkat hindi niya narinig lamang ito mula sa iba, kundi siya mismo ang nakarinig at nakakita. Sabi sa verses 32-33, nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit, ang nagsugo sa akin upang mabautismo sa tubig ay siya rin nagsabi sa akin, ang sino mong makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Si Kristo ang isa sa tatlong persona ng Holy Trinity. Iisang Diyos, ngunit tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Bilang anak ng Diyos, si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Walang simula at walang katapusan. Bilang anak ng Diyos, siya ay minamahal ng Ama ng gayon na lamang. Nang siya ay bautismohan ni Juan at nang siya ay magbagong anyo sa bundok ay sinabi ng Ama, ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugtong. Nang tanungin ni Jesus ang mga alagad kung sino siya sa kanilang palagay, si Pedro ang nakapagbigay ng tamang sagot. Nakasulat sa Mateo 16:16, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dahil sa patatoong iyon ni Pedro, nagkatiwala sa kanya ni Jesus ang mga susi ng kaharian ng langit. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sinugo niya ang kanyang buktong na anak upang ang tao ay maligtas. Sabi sa 1:3-16, binigyan niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa Panginoon mong nagliligtas sa bawat isa. Salamin ko po, bigyan niyo po ang pag-iingat ang iyong mga anak. Punta po sa kanilang mga trabaho, sa kanilang eskwelahan po. Ayon din po sa mga meron po natin na nag-i-stay po sa kanilang tahanan. Dalangin ko din po na bigyan niyo po ng lakasan ang mga kapatayan po natin na may mga karamdaman at struggles po at nakaharap sa ngayon. Bigyan niyo po sila ng strength para po mapatuloy sa buhay at magtungkol sa inyo. Sa inyo po, pinakamataas na papuri sa magandang sa Panginoon Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama at sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder sa bawat isa sa atin. Be Christ-like in your workplace today. Pumaya at paglingkod.